Sa liblib na bahagi ng Baryo San Nicolas ay naninirahan ang isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang si Mang Istong. Mahigit 70 taong gulang na siya, payat ang pangatawan, bahagyang kuba ang likod, at palaging nakasuot ng lumang sombrerong yari sa puwit. Tahimik lamang ang kanyang pamumuhay. Mag-isa siyang nakatira sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, kawayan, sa gilid ng bukirin. Sa araw-araw ay makikita si Mang Istong na nagdidilig ng mga gulay sa kanyang bakuran, o kaya naman ay nagpapakain ng ilang alagang manok. Hindi siya mayaman, ngunit hindi rin siya naghihirap. Sapat lamang ang kanyang kinikita upang mabuhay ng payapa. Ngunit may isang lihim si Mang Istong na hindi alam ng karamihan. Sa loob na isang lumang kahoy na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan ay may isang karayom na kakaiba ng lahat. Hindi ito ordinaryong karayom na ginagamit sa pananahing. Manipis ito, ngunit tila kumikislap kahit walang liwanag. Ang pinakakaiba dito ay hindi ito kinakalawang kahit gaano pa katagal na nakatago. Maraming taon na ang nakalipas nang mapapak sa kamay ni Mang Istong ang mahiwagang karayom. Noong kabataan niya ay isa siyang mahirap na magsasaka. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bukid, ay nakakita siya ng isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng malaking punong balete. Basang-basa ito sa ulan at nanginginig sa ginaw. Naawa si Mang Istong, kaya agad niya itong tinulungan. Inakay niya ang matanda patungo sa kanilang kubo noon at pinakain ng mainit na lugaw. Pinatulog niya ito at inalagaan hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Kinabukasan ay nagulat si Mang Istong na makita niyang wala na ang matandang babae. Ngunit may naiwan itong maliit na karayom sa ibabaw ng misa. Nang buksan niya iyon, ay nakita niya ang isang makinang na karayom. Kasama nito ang isang sulat. Nakasaad sa liham na ang karayom ay may kakaibang kapangyarihan. Maaari nitong gabayan ang sino mang gagamit nito. Ngunit dapat lamang itong gamitin ng may mabuting layunin. Kapag ginamit sa kasakiman, ay darating ang araw na sisingilin ng kapalaran ng may-ari nito. Noong una ay hindi pinaniwalaan ni Mang Istong ang nilalaman ng sulat. Ngunit nang lumaon ay napansin niyang tila kakaibang katangian nga ang karayom. Kapag hawak niya ito at tahimik na nag-iisip, tila mayroon siyang kakaibang kutob sa mga mangyayari. Maraming bisis na siyang nailigtas nito sa pahamakan. Nang minsang bumagyo, pinigilan siya ng kanyang pakiramdam na tumawid sa ilog. Makalipas lamang ng ilang minuto, ay biglang nagumagasa ang malakas na baha. Nang minsan naman ay muntik na siyang mabiktima ng magnanakaw sa palengke. Ngunit bigla siyang lumiko sa ibang daan na para bang
may gumagabay sa kanya. Lumipas ang maraming taon at unti-unting naging bahagi ng kanyang buhay ang mahiwagang karayo. Hanggang sa dumating ang panahon na natuklasan niya ang isa pang kapangyarihan nito. Isang araw, sumama siya sa isang sabong sa karatig bayan. Hindi niya mahilig magsugal. Ngunit inanyayahan siya ng kanyang kaibigan upang manood lamang. Habang pinagmamasdan niya ang mga manok na naglalaban, ay hawak niya ang karayo sa kanyang bulsa. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init mula rito. Napatingin siya sa isang pulang tandang na tila karaniwan lamang sa paningin ng iba. Ngunit sa kanyang isipan ay tila may busis na nagsasabing iyon ang mananalo. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nang magsimula ang laban, ay eksaktong nangyari ang kanyang tutok. Nanalo ang pulang tandang sa loob lamang ng ilang minuto. Iniisip niyang nagkataon lamang iyon. Ngunit nang sumunod na laban, ay muli niyang naramdaman ang init ng karayo. At muli, tama ang kanyang ulat. Paulit-ulit ito nangyari hanggang sa magsimulang maniwala si Mang Istong na may kaugnayan ang karayom sa kanyang kakayahang makaramdam kung aling manok ang mananaig. Hindi niya agad ito ginamit para yumaman. Sa loob ng maraming taon ay bihira lamang siyang umayak. Ngunit habang tumatanda siya ay napansin ng mga tao na tila hindi siya natatalo kapag sumasali siya sa sabong. Kapag tumaya si Mang Istong sa isang manok, madalas ay yun ang mananalo. Dahil dito ay unti-unting kumalat sa ang kanyang pangalan sa mga kalapit baryo. Marami ang umahanga sa kanya. Marami rin ang nainggit. May ilan na nagsasabing eksperto lamang siya sa pagkakilala ng malakas na tanda. May ilan namang naniniwalang may kakaiba siyang kapangyarihan. Ngunit walang sino man ang nakakaalam ng tungkol sa mahiwagang karayo. Isang umaga ay dumating sa kanyang bahay si Mang Cardo, isang magsasakang matagal na niyang kaibigan. Mukhang malungkot ka at ito ang problema doon. Malaki ang kanyang pagkakautang dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa sabong. Halos wala na siyang maipakain sa kanyang pamilya. Nakiusap ito kay Mang Istong na tulungan siya. Nais niyang malaman kung paano ito kakagawa ng tamang pagpili ng manok. Natahimik si Mang Istong. Ayaw niyang ibunyag kanyang lihim. Ngunit naawa rin siya sa kanyang kaibigan. Matagal siyang nag-isip bago sumagot. Sa huli ay sinabi niya ang tunay na eksperto ay hindi nakasalalay sa sugal kundi sa disiplina at pagtatyaga. Hindi natuwa si Mang Cardo sa sagot. Pakiramdam niya ay may tinatago ang matanda. Nang umalis siya ay hindi maalis sa kanyang isip na may misteryo mabalot kay Mang Istong. Samantala, sa kabilang bayan ay may isang mayayamang negosyante na nangangalagang
ngalang Don Emilio. Kilala siya bilang pinakamalaking tagapagpatakbo ng sabunga sa buong lalawigan. Marami siyang tauhan, malawak ang kanyang impluwensya. Isang araw ay narinig niya ang tungkol sa matandang halos hindi natatalo sa pustahan. Naging interesado siya dito. Ipinatawag niya ang ilan yung mga tauhan upang alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Mang Istong. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang ulat. Ayon sa mga tauhan, tila may kakaibang swerte ang matanda. Ngunit wala silang natuklasan malinaw na dahilan. Lalong naging interesado si Don Emilio. Hindi siya naniwala sa simpleng swerte lamang. Naniwala siyang may lihim na dahilan sa likod ng tagumpay ni Mang Istong. At determinado siyang malaman kung ano iyon. Habang lumilipas ang mga araw, ay hindi na umalayan ni Mang Istong na may mga matang lihim na nagmamasid sa bawat kilos niya. May mga taong sumusunod sa kanya tuwing papunta siya sa palengke. May mga taong nagtatanong sa mga kapitbahay tungkol sa kanyang buhay. Ngunit, dahil likas na payapa ang kanyang pamumuhay, ay hindi niya ito napapansin. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang biranda at pinagmamasdan ang maliwanag na buwan, muli niyang inilabas ang mahiwagang karay. Tahimik niya itong pinagmamasdan. Sa kabila ng kanyang katandaan, ay nanatili pa rin itong maginang na parang bago. Bigla niyang naalala ang babala sa liham ng matandang babae. Maraming taon na ang makalipas. Kapag ginamit sa kaming kasakiman, ay darating ang araw na sisingilin ng kapalaran may-ari nito. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pangamba. Para bang may paparating na malaking pagsubok sa kanyang buhay. Mahigpit niya itong hinawakan ang karayom habang nakatanaw sa kadiliman. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang tila may nagbabadyang panganib na unti-unting lumalapit. Hindi niya alam na iyon na pala ang simula ng pinakamalaking lihim na pakikipagsapalaran at panganib na haharapin niya sa nalabing niyang buhay. Nagising si Mang Istong ng umaga kinabukasan. Tulad ng kagawian niya, agad siyang lumabas ng bahay upang diligan ang kanyang mga tanim na gulay. Ngunit habang naglalakad siya sa bakuran ay hindi maalis sa kanyang isip ang kakaibang pangambang naramdaman niya noong nakaraang gabi. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa loob ng maraming taon ay natuto siyang pakinggan ang kanyang kutob. Maraming bisis na siyang nailigtas nito sa kapahamakan. Kaya naman, nang maramdaman niya may kakaibang mangyayari, hindi niya iyon basta-bastang binaliwala. Pagkatapos mag-almusal ay nagtungo siya sa palengke ng bayan upang bumili ng ilang kailangan sa bahay. Habang naglalakad sa daan,
ay napansin niyang tila may mga tao pasulip-sulip sa kanya. Nung una ay hindi niya ito pinansin. Ngunit nang makarating siya sa palengke ay muli niyang nakita ang dalawang lalaking tila sumusunod sa kanyang mga kilos. Nagkunwari siyang bumili ng gulay habang lihim na inoobserbahan ang mga ito. Kapansin-pansin na saan man siya pumunta ay naroon din ang dalawang lalaki. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sigurado kung nagkataon lamang iyon o talagang minamanmanan siya. Nang matapos siya sa pamili ay nagpasa siyang dumaan sa ibang ruta pauwi. Sinadya niyang lumiko sa makitid na daan sa likod ng simbahan. Makalipas ang ilang minuto ay muli niyang nakita ang isa sa mga lalaki. Doon niya nakumpirmang hindi lamang iyon pagkakataon. May mga taong sumusunod sa kanya. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad hanggang makarating sa kanyang bahay. Agad niya isinara ang pinto at naupo sa lumang silyang kahoy. Napatingin siya sa kahong nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Nasa loob ito ang mahiwagang karayo. Sa kanyang isip ay nagsimulang mabuo ang isang tanong. Posible kayang may nakahalata na sa kanyang lihim? Habang iniisip niya ito, ay may kumatok sa kanyang pintuan. Dahan-dahan siyang tumayo. Pagbukas niya, ay nakita niya si Mang Carlo. Ngunit kakaiba ang itsura nito. Mukhang balisa at tila may gustong sabihin agad. May kailangan akong sabihin sa iyo, sabi nito. Pinatuloy niya ang kaibigan. Pagkaupo ni Mang Carlo ay agad ito magsalita. Ako'y nagpunta sa bayan kahapon. May mga taong nagtatanong tungkol sa iyo. Napakulot noong si Mang Isto. Ano ang kanilang itinatanong? Kung saan ka nakatira? Kung gaano ka kadalas sumali sa sabong? Kung sino ang mga kaibigan mo? Tahimik ang matanda. Lalong tumindi ang kanyang pag-alala. Kilala mo ba ang mga taong iyon? Tanong niya. Umiling si Mang Carlo. Hindi, ngunit mukhang hindi sila taga rito. Napabugtong hininga si Mang Isto. Lalong naging malinaw sa kanya na may nangyayaring hindi niya alam. Matapos ang ilang sandali ay nagpaalam na si Mang Carlo. Ngunit bago ito malis ay nagsabi ito ng isang bagay. Mag-ingat ka, kaibigan. Pakiramdam ko ay may masamang balak ang mga taong yun. Pagkaalis ng kanyang bisita ay agad niyang inilabas ang may wagang karayo. Tahimik niya itong pinangmasdan. Bigla niyang napansin na tila mas maliwanag ang kislap nito kaysa dati. At muli niyang naramdaman ang kakaibang init na dati na niyang naranasan tuwing may mahalagang mangyayari. Lumipas ang ilang araw, patuloy ang kanyang simpleng pamumuhay. Ngunit, hindi nawala ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. At tama nga ang kanyang inala. Sa kabilang bayan, ang may abalang-abala si Don Emilio sa pagtitipo ng mga impormasyon. Nakaupo siya sa kanyang malaking opisina habang pinakikinggan ang ulat ng kanyang mga tauhan. Nakumpirma namin siya ang matandang kilala sa mga sabungan, sabi ng isa.
Ano pa ang nalaman ninyo? Tanong ni Don Emilio. Wala kaming nakitang kakaibang ginagawa, ngunit imposible kung puro swerte lamang iyon. Napangiti si Don Emilio. Matagal na siyang nasa mundo ng sabong. Alam niyang walang taong ganoon kaswerte. Ngunit, sigurado siyang may lihim si Mang Istong at gusto niyang makuha iyon. Patuloy ninyo siyang bantayan, utos niya. Alam ninyo ang lahat. Samantala, isang malaking sabong ang inanunsyo sa bayan makalipas ang 1 linggo. Ito ang pinakamalaking laban ng taon. Mga kilalang breeder mula sa iba't ibang lugar ang kalahok. Maging si Don Emilio ay personal nga dadalo. Nang marinig ni Mang Istong ang balita ay wala sana siyang balak pumunta. Ngunit habang hawak niya ang mahiwagang karay, isang gabi ay muli niyang naramdaman ang matinding init mula rito. Hindi niya may paliwanag, ngunit tila may natutulak sa kanya. Ilang araw siyang nag-isip. Sa huli ay nagpasya siyang pumunta. Hindi upang tumaya ng malaki. Nais lamang niyang malaman kung bakit tila hinihikayat siya ng kanyang kutob. Dumating ang araw ng Sabado. Maaga pa lamang at puno na ang lugar. Maraming sasakyan na nakaparada. Maraming tao ang nagsisigawan at nag-usap tungkol sa mga kalahok na tanda. Tahimik na pumasok si Mang Istong. Tulad ng dati ay simple lamang ang kanyang pananamit. Ngunit hindi niya alam na may mga matang agad na nakapansin sa kanya. Mula sa espesyal na bahagi ng sabungan ay nakita siya ni Don Emilio. Tahimik siya, pinagmamasdan ng negosyante. Siya ba yun? Tanong nito. Opo, sagot ng tauhan. Napangiti si Don Emilio. Sa wakas ay nakita rin niya ang matandang pinag-uusapan ng lahat. Samantala, umupo lamang si Mang Istong sa isang solo. Nagsimula ang mga laban. Isa-isa niyang pinanood ang mga ito. At gaya ng dati, tuwing may lalabas na manok na ilang pinapaboran ng mahiwagang karayo, nararamdaman niya ang kakaibang init rito. Minsan ay tumataya siya, minsan naman ay hindi. Ngunit sa araw na iyon, halos lahat ng kanyang pinili ay nananalo. Unti-unting napansin ito ng mga tao sa paligid. May ilan na nagsimulang sumunod sa kanya, mga pustahan, at karamihan sa kanila ay kumitangin. Dahil dito, ay lalong kumalat ang usapan tungkol sa kanya. Hanggang sa makarating ito sa mismong panindinig ni Don Emilio. Habang pinagmamasdan niya si Mang Istong, ay lalo siyang niniwala na may malaking lihim itong itinatago. At habang tumatagal, ay lalo niyang gustong malaman kung ano iyon. Nang matapos ang huling laban, ay tumayo si Mang Istong upang umuwi. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng sabungan, ay may isang lalaking humarang sa kanyang daan. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may kasamang 2 bantay. Hindi na kailangan ipakilala pa, kilala ng lahat ang lalaki, si Don Emilio. Ngunit umiti ito kay Mang Istong. Magandang hapon po, Mang Istong. Tahimik na tumango ang matanda. Ako'y matagal nang interesado na makilala kayo. Hindi sumagot si Mang Istong.
may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Pakiramdam na para bang nagsimula na ang panganib na matagal nang nagpabanta sa kanya. At habang nakangiti si Don Emilio, biglang uminit ng gusto ang mahiwagang karayo sa loob ng kanyang bulsa. Doon niya nalaman na ang lalaking nasa kanyang harapan ay may malaking papel na gagampanan sa mga pagsubok na paparating. Tahimik na nagkatitigan sina Mang Istong at Don Emilio sa gitna ng sabungan. Sa paligid nila ay patuloy ang pag-uwian ng mga tao, ngunit tila nawala sa pansin ang matanda ang lahat ng iyon. Nanatili ang init ng mahiwagang karayo sa kanyang bulsa. Hindi pa kailanman naging ganoon kalakas ang init ng kanyang naramdaman. Ngunit hindi siya nagpapahalata. Umiti lamang siya ng bahagya at magalang nagmayo. Tumango kay Don Emilio. "Ako po si Emilio Vergara," sabi ng mayaman. "Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Karaniwang tao lamang po ako," payak na sagot ni Mang Istong. Napangiti si Don Emilio. "Marahil ay ganoon nga ang hingin ninyo sa inyong sarili. Ngunit sa mundo ng sabong, marami nang nakapansin sa inyo." Hindi sumagot ang matanda. Muli ay nagsalita ang negosyante. "Marami ang nagsasabing hindi kayo nagkakamali sa pagpili ng manok. Nagkataon lamang po. Kung nagkataon lamang, napakahaba naman ng pagkakataong iyon." Natahimik si Mang Istong. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan. Ramdam niyang sinusubukan siyang siyasatin ng lalaki. Maya-maya ay tumawa si Don Emilio. "Huwag kayong mag-alala, hindi ako narito upang manggulo. Sa katunayan, nais ko lamang kayong anyayahan." "Anyayahan?" "Opo, sa sunod na buwan ay magkakaroon ako ng isang napakalaking torneo. Darating ang mga pinakamagagaling na breeder mula sa iba't ibang lalawigan. Nais kong maging panauhing pandangal kayo." Nagulat si Mang Istong. Hindi niya inasahan ang ganong alok. Ngunit sa kabila rito ay hindi nawala ang kanyang pagdududa. "Maraming salamat po, ngunit hindi ako mahilig sa mga ganoong pagtitip. Pag-isipan ninyo muna." Iniabot ni Don Emilio ang isang maliit na card. Pagkatapos ay magalang itong nagpaalam. Ngunit bago tuluyang umalis ay nagsabi ito ng isang pangungusap. "May mga tao pong binibigyan ng kapalaran ng nagtatanging biyaya. Sayang naman kung manatili lamang itong lihim." Naiiwan si Mang Istong na nag-iisip. Pakiramdam niya ay may nakatagong kahulugan ang mga salitang iyon. Habang naglalakad pa uwi ay lalo siyang naging maingat. Paulit-ulit niyang inalala ang mga sinabi ni Don Emilio. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtitig dito. Para bang hindi lamang paghanga ang dahilan ng interes nito. Para bang may nais itong makuha. Pagdating niya sa bahay, ay agad niyang inilabas ang mahiwagang karayo. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng liwanag ng lampara. Muling bumalik sa kanyang alaala ang babala ng matandang babaeng nagbigay rito sa kanya. Ang biyayang ginagamit sa maling paraan ay magiging sumpa.
Napabuntong hininga siya. Sa loob ng maraming taon ay iniingatan niya ang lihim. Ngunit tila unti-unti nang natuklasan ng ibang tao ang kanyang kakaibang kakayahan. Kinabukasan ay dumalaw muli si Mang Carlo. Agad nitong napansin ang seryosong mukha ng kanyang kaibigan. May problema ba? Tanong nito. Ikwento ni Mang Istong ang nangyari sa sabungan. Nang marinig ang pangalan ni Don Emilio, ay agad na nagbago ang mukha ni Mang Carlo. Kung ako sa iyo, lalayo ako sa taong iyan. Bakit? Kilala siya sa pagiging maparaan. Kapag may gusto siya, ginagawa niya ang lahat upang makuha iyon. Tahimik na nakinig si Mang Istong. Marami ng negosyante ang nalugi dahil sa kanya. Marami ring breeder ang napabilitang ibininta ang kanilang mga alaga. Lalong lumalim ang inisip ng matanda. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang buhay. Ngunit may mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, may 3 aninong dandahang lumapit sa kanyang bahay. Tahimik silang kumilos, sanay na sanay. Walang ni isang tulong na maririnig. Mula sa bintana ay sumilip ang isa sa kanila. Nakita nito ang natutulog na matanda. Pagkatapos ay marahan nilang sinubukang buksan ang pinto. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang nagising si Mang Istong. Hindi niya alam kung bakit. Para bang may humihila sa kanyang kamalayan. Kasabay noon ay naramdaman niya uminit ang may wagang karayo. Agad siyang bumangon. Nang silipin niya ang bintana ay nakita niya ang mga taong nakapaligid sa kanyang bahay. Nanlamig ang kanyang katawan. May mga magnanakaw o marahil ay mga taong naghanap ng isang bagay. Tahimik siyang lumapit sa likurang bahagi ng kanyang bahay at kumuha ng isang matibay na kahoy. Nang maramdaman niya ang mga lalaki, naggising na siya ay mabilis silang tumakas patungo sa dilim. Hindi niya nakita ang kanilang mga mukha, ngunit sigurado siyang hindi iyon simpleng magnanakaw. Wala siyang kinuha. Wala ring sinirang gamit. Para bang may partikular silang hinahanap. At may kutob siyang alam niya kung ano iyon. Kinabukasan ay nagtungo siya sa munisipyo upang ipagbigay alam ang nangyari. Ngunit kahit ang mga tanong ay walang maibigay na malinaw na sagot, wala ring nakakita sa mga salarin. Habang pauwi siya ay muling bumalik ang kanyang pangamba. Sa unang pagkakataon, sa maraming tao, ay naramdaman niyang hindi naligtas ang kanyang lihim. Samantalang sa malaking mansyon ni Don Emilio ay may isang pulong na nagaganap. Nakaharap niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. Mabibigo na naman tayo, malamig niyang tanong. Yumuko ang mga lalaki. Hindi po namin nakita ang hinahanap namin. Napailing si Don Emilio. Patuloy ninyo siyang bantayan. Opo. Tahimik siyang tumingin sa labas ng bintana. Sa kanyang isip ay unti-unti nang nabuo ang isang plano. Hindi siya naniwalang ordinaryong tao, si Mang Istong. At lalo siyang naniwalang may mahalagang bagay itong itinatago. Ano man iyon, nais niya itong mapasakamay. Lumipas ang isang linggo. Dumating
ang balita tungkol sa pinakamalaking torneo sa sabong sa buong lalawigan. Milyon-milyong piso ang nakataya. Mga kilalang personalidad ang dadalo at higit sa lahat, personal na inimbitahan ni Mang Isto ang baryo nang nag-usap tungkol dito. Marami ang nagsabing malaking karangalan iyon, ngunit para kay Mang Isto, isa itong paanyayang puno ng panganib. Gabi bago ang itinakdang torneo ay hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa kanyang biranda habang hawak ang may wagang karayo. Tahimik ang paligid, maliwanag ang buwan, ngunit sa kanyang puso ay may bumabagabag. Maya-maya ay napansin niyang kakaiba ang liwanag ng karayo. Hindi ito tulad ng dati. Mas maliwanag, mas matindi, at sa unang pagkakataon ay tila may mga larawang lumitaw sa kanyang isipan. Isang malaking sabungan, maraming tao, isang sigawan, at isang malaking kapahamakan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabilis na nawala ang pangitain, ngunit sapat na iyon upang manginig siya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sigurado siyang may mangyayaring hindi pangkaraniwan sa darating na torneo. At marahil iyon ang araw ng tuluyan ng mabubunyag ang lihim ng may huwagang karayo. Madaling araw pa lamang ay gising na si Mang Isto. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang kakaibang pangitain na ipinakita ng may huwagang karayo noong nakaraang gabi. Sa loob ng maraming taon, niyang pagmamay-ari ang may huwagang karayo. Ngayon lamang siya nakaranas ng ganong kalinaw na pangitain. Karaniwan ay mga kutob lamang ang kanyang naramdaman. Ngunit kagabi ay tila tunay niyang nakita ang isang pangyayari sa hinaharap. Isang malaking sabungan, maraming tao, at isang kapahamakang hindi niya maunawaan. Habang umiinom siya ng mainit na kape, ay paulit-ulit niyang inaalala ang bawat detalye. Ngunit wala siyang makuhang malinaw na sagot. Sa huli ay nagpasya siyang dumalo pa rin sa torneo. Pakiramdam niya ay may dahilan kung bakit ipinakita sa kanya ng karayom ang pangitaing iyon. At marahil ay doon niya matutuklasan ang katotohanan. Pagsapit ng umaga ay bumiyay siya patungo sa bayan kung saan gaganapin ang pinakamalaking torneo ng sabong sa lalawigan. Halos 2 oras ang kanyang naging biyahe. Habang papalapit siya sa lugar, mas lalo niyang nakikita ang dami ng mga tao. Puno ng sasakyan ang paligid. May mga negosyante, breeder, at mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang bayan. Tila isang malaking kapistahan ang buong lugar. Ngunit sa kabila ng masayang paligid ay nanatiling mabigat ang loob ni Mang Isto. Pagdating niya sa entrada ay sinalubong siya ng mga ilang tauhan ni Don Emilio. Magalang siyang pinapasok at inihatid sa isang espesyal na bahagi ng sabungan. Nagtaka siya kung bakit ganoon ang pagtrato sa kanya. Hindi naman siya mayaman o tanyag. Ngunit malinaw sa espesyal ang tingin sa kanya ng mayamang negosyante. Maya-maya ay dumating si Don Emilio. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana at may kumpiyansang ngiti sa labi. Mabuti at nakarating kayo, sabi nito. Nagpasya akong tingnan ang inyong torneo, sagot ni Mang Isto. Mukhang natuwa ang negosyante.
Sigurado akong magiging kapanip-panabik ang araw na ito. Tahimik lamang na tumango matanda. Nagsimula ang mga laban. Isa-isang inilabas ang mga pinakamagagandang tanda mula sa iba't ibang lalawigan. Humanga ang mga tao sa laki, lakas at ganda ng mga ito. Ngunit habang nagpapatuloy ang torneo, ay may kakaibang napansin si Mang Istong. Madalas siyang nakikita na malalaking hindi nakatingin sa laban. Sa halip ay tila siya ang kanilang pinagmamasdan. Lalong naging malinaw sa kanya na hindi simpleng panauhin lamang ang tingin sa kanya ng ilang tao sa lugar. May nagmamatsyag, may naghihintay, at may balak. Lumipas ang ilang oras. Maraming laban ang natapos. Tulad ng dati, kapag naramdaman niya ang init ng karayom, ay nagiging tama ang kanyang hula sa mananalo. Ngunit, maingat siyang umiwas na tumaya ng malaki. Ayaw niyang makatawag pa ng pansin. Bandang hapon ay dumating ang pinakahintay na laban ng torneo. Dalawang tanyag na tandang ang maghaharap. Halos lahat ng tao ay nakatuon pansin sa laban. Tumahimik ang buong sabungan at sa mismong sandaling iyon ay biglang nagliyab sa init ang mahiwagang karayom sa kanyang pulsa. Napapitlag si Mang Istong. Hindi niya halos matiis ang init pagkat niya itong hinawakan. Sa isang iglap ay muling lumitaw ang pangitain sa kanyang isipan. Ngunit mas malinaw ngayon. Nakita niya ang isang bahagi ng sabungan na biglang nagkagulo. May mga taong nagtulakan. May isang lalaking maglalabas ng barel at may masasaktan. Biglang napadilat si Mang Istong. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi ito basta kutob lamang. Babala ito. Mabilis siyang tumayo at tumingin sa paligid. At doon niya nakita ang isang lalaking nakaupo malapit sa pasukan. Kakaiba ang kilos nito. Hindi ito nakatingin sa laban. Paulit-ulit itong sumisilip sa paligid na para bang may hinihintay. Habang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Istong, hindi niya alam kung ano ang eksaktong mangyayari. Ngunit, pakiramdam niya ay malapit na ito. Makalipas ang ilang minuto, ay biglang may dalawang lalaking nagtalo sa kabilang bahagi ng sabungan. Noong una, ay simpleng sigawan lamang, ngunit mabilis itong lumala. Nagkaroon ng tulakan. Sumingit ang ibang tao at nagsimulang magkagulo ang paligid. Eksaktong tulad ng nakita niya sa pangitain, nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay agad niyang hinahanap ang lalaking kahina-hinala at laking kulat niya na makita niyang may nilabas itong baril mula sa kanyang bayuang. Hindi na nag-isip si Mang Istong. Mabilis siyang sumigaw upang balaan ang mga tao. Dahil sa kanyang sigaw ay napalingon ang ilang pantay. Agad nilang napansin ang armadong lalaki. Mabilis nilang nilakita ito. Nagkaroon ng maikling kumprontasyon bago tuluyang naaresto ang suspect. Naguluhan ang buong sabungan. Maraming tao ang hindi nakaunawa sa nangyari. Ngunit may ilang nakasaksi kung paano natunugan ni Mang Istong ang panganib bago ito mangyari. Isa rito si Don Emilio. Tahimik niyang pinagmamasdan ang matanda at sa unang pagkakataon ay nakita sa kanyang mga mata matinding pagpusisa.
Pagkatapos ng kaguluhan, ay pinagpatuloy ang torneo. Ngunit hindi na mapakali si Don Emilio. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Paano nalaman ng matanda ang banta? Paano nito matukoy ang armadong lalaki bago kumilos? Hindi maaaring simpleng swerte lamang iyon. May lihim at determinado siyang malaman ito. Pagsapit ng gabi ay nagsimula ng magsiuwian ang mga tao. Nagpaalam si Mang Istong at naghanda ng uwi. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan ay may isang tauhan ni Don Emilio na lumapit. Ipinatawag ko kayo ni Don Emilio. Napahinto siya. Hindi niya gusto ang naramdaman, ngunit alam niyang hindi rin niya maaaring tanggihan agad ang panyaya. Kaya sinundan niya ang mga tauhan patungo sa isang pribadong silid sa likod ng sabungan. Pagpasok niya ay nakita niyang mag-isang nakaupo si Don Emilio. Tahimik ang paligid at sa unang pagkakataon ay wala ang magiliw nitong ngiti. Sa halip ay seryoso itong nakatingin kay Mang Istong. May nais akong tanong. May babang sabi nito. Tahimik na naghintay ang matanda. Paano niyo nalaman ang nangyayari kanina? Nanatiling kalmado si Mang Istong. Kutob lamang. Ngumiti ng bahagya si Don Emilio. Ngunit hindi ito mukhang aniwala. Napakahusay naman ng kutob ninyo. Walang isinagot ang matanda. Makalipas ang ilang segundo ay tumayo si Don Emilio at dahan-dahang lumapit. Maraming tao na akong nasa negosyo. Marami na akong nakikilalang tao. Huminto ito sa kanyang harapan. At alam kong may itinatago kayo. Naramdaman ni Mang Istong na uminit muli ang may huwagang karayo. Babala na naman. Babala ng isang mapangarib na mas lalong lumalapit. At habang nakatitig sa kanya si Don Emilio, unti-unti niyang napagtanto na maaaring hindi nalihim ang kanyang lihim ng matagal. Tahimik ang silid habang nagkatinginan sila Mang Istong at Don Emilio. Sa labas ay unti-unti nang mauubos ang mga tao sa sabungan. Ngunit sa loob ng pribadong silid ay tila mas lalong pumibigat ang hangin. Nakatayo si Don Emilio sa harapan ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-uusisa at paghihinala. Samantala, natiling kalmado si Mang Istong kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Muli niyang naramdaman ang init ng may huwagang karayom sa kanyang pusa. Alam niyang may panganib at alam din niyang dapat siyang magiging maingat sa bawat salitang bibitawan. Maraming tao ang nagsasabing maswerte kayo, sabi ni Don Emilio. Marahil ay ganoon nga po, payak na sagot ni Mang Istong. Ngumiti ang mayaman. Ngunit hindi ako naniniwala na swerte lamang. Hindi sumagot ang matanda. Patuloy lamang siyang nakatingin sa kausap. Maya-maya ay bumalik si Don Emilio sa kanyang upuan. Pinagmasdan niya si Mang Istong ng hindi ilang sandali bago muling magsalita. Diretsuhin na natin ang usapan. Napakunot-no ang matanda. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kailangan ko ang tulong ninyo. Nagulat si Mang Istong. Hindi niya inasahan ang sagot iyon. Nais kong maging tagapayo kayo sa mga malalaking laban.
Agad siyang umiling. Hindi po ako karapat-dapat sa ganung gawain. Ngunit tila handa na si Don Emilio sa pagtanggi. Bayaran ko kayo ng malaki. Muling umiling si Magisto. Hindi po pira ang kailangan ko. Nawala ang ngiti sa mukha ng negosyante. Sa unang pagkakataon ay lumitaw ang pagkainis sa kanya ng mga mata. Hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo ng isang simpleng matanda mula sa pari. Pag-iisipan ninyo muna. Hindi ko po kailangan pag-isipan. Lalong tumigas ang mukha ni Don Emilio. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Tumayo siya at lumapit muli. Kung sakaling magbago ang isip ninyo, bukas ang aking pinto. Tumango lamang si Magisto. Pagkatapos ay nagpaalam siya at tuluyang umalis. Habang pauwi ay hindi mapakali ang kanyang isip. Alam niyang hindi basta-basta susuko si Don Emilio. At tama nga siya. Ang mansyon ng negosyante ay may isa pang taong naghihintay. Isa itong lalaking may matalim na mga mata at malamig na ekspresyon. Ang pangalan niya ay Severino. Siya ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Emilio. Marami ang natakot sa kanya dahil sa kanyang talino at pagiging tuso. Nang dumating si Don Emilio ay agad siyang lumapit. Kumusta po? Hindi agad sumagot ang mayaman. Sa halip ay magpupuna ito tag-isip. Pagkatapos ay nagsalita. Hindi siya ordinaryong tao, si Magisto. Tumago si Don Emilio. May tinatago siya. Nag-isip si Severino. Ano pong balak ninyo? Naningkit ang mga mata ni Don Emilio. Alamin ang kanyang lihim. Tahimik na umiti si Severino. At kung ayaw niyang sabihin, hindi agad sumagot ang negosyante. Kinabukasan ay bumalik si Magisto sa kanyang payapang buhay sa baryo San Nicolas. Ngunit hindi ito katulad ng dati. Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Tuwing pupunta siya sa palengke, tuwing idiligan niya ang kanyang mga gulay, tuwing maglalakad siya sa kalsada, parang may nagmamasid. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon ay dumating sa kanyang bahay si Mang Carlo. Mukhang balisa ito. Hindi maganda ang balitang dala ko. Agad na nabahala si Magisto. Ano iyon? May mga hindi kilalang tao na nagtatanong tungkol sa iyo. Tahimik siyang makinig. Hindi lamang sa akin, pati sa ibang taga-baryo. Nanikip ang dibdib ng matanda. Ano ang gusto nilang malaman? Lahat tahimik na paputong hininga si Magisto. Lalong lumalalim ang kanyang problema. Maya-maya ay umalis na rin si Mang Carlo. Ngunit naiwan sa isip ng matanda ang babala nito. Nang gabing iyon ay muli niyang ilabas ang mahiwagang karayo. Habang hawak niya ito ay napansin niya tila mas maliwanag ang islap nito. Biglang bumalik ang kakaibang init at maya-maya ay may panibagong pangitain na lumitaw sa kanyang isip. Nakita niya ang kanyang bahay. Madilim ang paligid. May mga taong papalapit. May mga hawak na ilaw. At tila may hinahanap. Biglang naglaho sa ang pangitain. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabilis ang kanyang paghinga. Hindi na siya nag-alinlangan. Alam niyang babala iyon. Agad niyang
kumuha ng lumang kahon ng mahiwagang karayom. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, ay nagpasya siyang ilipat ito sa ibang taguan. Lumabas siya ng bahay sa kailaliman ng gabi. Tahimik siyang nagtungo sa likod ng kanyang bahay. Sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga ay naghukay siya ng maliit na putas. Doon niya itinago ang karayom, ang kahon. Pagkatapos ay maingat niyang tinakpan ito ng lupa. Pagbalik niya sa bahay ay bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit hindi niya alam na mula sa malayo ay may dalawang taong lihim na nakamasid sa kanya. Hindi nila nakita kung ano ang kanyang itinago. Ngunit nakita nilang may nagmahalagang ginagawa ang matanda. At agad ditong pinaalam sa iyon kay Severino. Kinabukasan ay nakarating ang balita kay Don Emilio. Napangiti ang mayaman. Sa wakas ay mayroon na silang ng unang bukas. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo nilang pinagtitibay ang kanilang plano upang makuha ang lihim na matagal nang inaalagaan ni Mang Istong. Samantala, hindi alam ng matanda ng panganib sa kanyang kinakatakutan ay hindi na lamang simpleng paghihinala. Isa na itong organisadong paghahanap. At sa likod nito ay may mga taong handang gawin ang lahat para sa pangyarihan at kayamanan. Habang nakaupo siya sa kanyang biranda ng gabing iyon, tahimik niyang minasdan ang kalangitan. Maraming bituin ang nakasabit sa madilim na langit. Ngunit sa kabila ng ang ganda ng gabi ay hindi tahimik ang kanyang kalooban. May nagsabi sa kanya na tumigil na ang oras ng pagsubok. At sa nakarang taon, maaaring hindi na sapat ang simpleng tutog upang iligtas siya. Lumipas ang ilang araw, matapos ilipat ni Mang Istong ang mahiwagang karayom sa ilalim ng matandang puno ng mangga sa kanyang bakuran. Kahit paano ay nabawasan ang kanyang pangamba, ngunit hindi tuluyang nawala. Sa bawat pagising niya sa umaga, pakiramdam niya ay may nagmamasid pa rin sa kanya. Hindi na tulad noon, ang kanyang tahimik ay nabuhay. Ang dating simpleng araw ay napalitan ng pag-iingat at pagdududa. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa harap ng kanyang bahay, may dumating na isang hindi pamilyar na lalaki. Mukha itong magalang at nakasuot ng maayos na damit. Lumapit ito at ngumiti. "Magandang umaga po, Mang Istong." Tumango ang matanda. "Ano ang may paglilingkod ko sa iyo?" "Ako po si Arturo. Narinig ko pong mahusay kayong kumilala ng mga panabong na manok." Tahimik lang pinagmamasdan ni Mang Istong ang lalaki. May kakaiba rito. Hindi niya may paliwanag, ngunit tila may tinatagong pakay. "Pagka nagkamali ka, karaniwan lamang ako manood ng sabong. Ngunit hindi nagpatinag ang bisita. Marami pong nagsabi na bihira kayong magmalaki kamali." Ngumiti ng bahagya si Mang Istong. Marami ring maling kwento ang kumakalat. Makalipas ang ilang minuto ay pag-usap ay nagpaalam na rin ang lalaki. Ngunit bago ito malis ay tila sinulyapan ito ang paligid ng bakuran. Pansin iyon ng matanda at lalo siyang nanginig, naging mapatmatsyag.
Pagsapit ng hapon ay nagtungo siya sa bahay ni Mang Carlo. Nais niyang makausap ang kanyang matalik na kaibigan. Pagdating niya roon ay agad siyang pinatuloy. Ngunit bago man siya makaupo ay nagsalita si Mang Carlo. May masamang balita. Nanikip ang dibdib ni Mang Istong. Ano yun? Tahimik siyang nakinig. Pakiramdam ko ay ikaw ang kanilang hinahanap. Hindi na nagulat si Mang Istong. Matagalan niyang hinihinala yun. Ngunit iba pa rin ang naririnig tumula sa ibang tao. Habang nag-usap sila ay hindi na alam na sa kanilang bayan ay may nagaganap na lihim na pagpupulong. Sa loob ng mansyon ni Don Emilio ay nakaupo ang mayaman kasama si Severino at ilan pang nilang tauhan. Sa ibabaw ng misa ay nakalatag ang mga ulat tungkol kay Mang Istong. May natuklasan ba kayo? Tanong ni Don Emilio. Tumango si Severino. Nakita naming may tinago siya sa likod ng kanyang bahay. Biglang naging interesado ang negosyante. Sigurado ba kayo? Opo, ngumiti si Don Emilio. Sa unang pagkakataon ay pakiramdam niya malapit na silang makarating sa katotohanan. Ano ang balak ninyo? Tanong ng isa sa mga tao. Tumayo si Severino. Ngayong gabi, tahimik na nakatinginan ng lahat. Ngayong gabi, nila susubukang malaman kung ano ang tinago ni Mang Istong. Samantala, sa baryo San Nicolas ay hindi mapakali ang matanda. Habang papalubog ang araw, ay muli niyang naramdaman ang init ng may hiwagang karayom. Kahit nakawang ito sa ilalim ng puno. Nagulat siya. Ngayon lamang nangyari yun. Para bang sinusubukan niya na balaan ang may hiwagang bagay kahit hindi niya ito hawak. Pinabilis siyang magtungo sa likod ng bahay. Lumuhod siya sa ilalim ng puno ng mangga at hinawakan ang lupa. At doon niya naramdaman ang may inang-init na nagmula sa ilalim. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May panganib ay papalipit na ito. Nang sumapit ang gabi ay hindi siya makatulog. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng bintana habang nagmamasid sa paligid. Lumipas ang ilang oras, tahimik ang buong baryo. Ngunit pagsapit ng hating gabi ay may nakita siyang mga aninong gumagalaw sa di kalayuan. 3 lalaki. Dahan-dahan silang lumapit sa kanyang pakuran. Eksaktong tulad ng nakita ng kanyang pantay. Mahigpit ang hawak niya sa kahoy na kanyang dala. Tahimik niya pinanood ang mga ito. Pagdating ng mga lalaki sa ilalim ng puno ng mangga, ay nagsimula silang magukay. Nanlaki ang mga mata ni Mang Istong. Alam nila ang eksaktong lugar. May nagmamatya sa kanya. Ngunit bago pa sila maabot sa kahon ay mabilis na siyang lumabas ng bahay. Anong ginawa ninyo? Sulat na talaga. Agad silang napatayo. Sandaling nagkapitigan ang magkabilang panig. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo ang mga ito papalayo. Hinabol sila ni Mang Istong. Ngunit dahil sa kanyang edad ay hindi siya sila naputan. Makalaybas ang ilang minuto ay wala ng bakas mga ito. Hingal na hingal siyang bumalik sa puno ng mangga. Agad niyang hinukay sa lupa.
Nakahiga siya ng maluwag. Hinga siya ng maluwag na makita niyang naroon pa rin ang kahon. Hindi nila ito nakuha, ngunit malinaw na isang bagay ang kanyang napagtanto. Hindi naligtas ang taguan, hindi naligtas ang kanyang lihim. Kinabukasan ay maaga siyang naglakad patungo sa lumang kapilya sa gilid ng patio. Ngunit kaunti lamang ang nakalam tungkol sa lugar na iyon. Noong kabataan niya ay madalas siyang nagpunta na sa likod ng kapilya ay may isang lumang silid na matagal nang hindi ginagamit. Doon niya iniisip ilipat ang mahiwagang karayo. Habang naglakad siya ay hindi niya mamalayang may isang paris ng mata, lihim na sumusunod sa kanya at sa mga tauhan ni Severino. Tahimik kung nagmamasid mula sa malayo, at habang palapit sa mga istong sa lumang kapilya, alam niyang papalapit na rin siya. Isang katotohanan ang matagal nang nakabaon sa nakaraan. Katotohanan ng may mga kaugnayan sa karay at katotohanan ng maaaring magbago sa kanyang buhay kailanman. Maaga pa lamang ay nakarating si Mang Istong sa lumang kapilya sa dulong bahagi ng baryo San Nicolas. Napapalibutan ito ng mataas na puno at matagal nang hindi dinadalaw ng karamihan. Ang dating puting pader nito ay umupas na dahil sa pagdaan ng maraming tao. Tahimik na pinagmabasda ng matanda ang lumang gusali. Maraming alaala na bumalik sa kanyang isip. Noong kabataan niya, madalas siyang pumunta doon upang magdasal kapag may mabigat siyang problema. Doon siya humingi ng gabay sa mga manang hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ngayon, uli siyang umaling, ngunit hindi pa rin. Manalangin lamang ay mahalagang dahilan. Mahigpit niyang hawak ang kahon na naglalaman ng mahiwagang karayo. Habang papalapit siya sa likod ng kapilya ay muli niyang naramdaman ang kakaibang init mula dito. Hindi ito nakakatakot, sa halip ay tila may naisip ay hiwatig. Parang may magubay sa kanya. Sa likod ng kapilya ay may isang maliit na silid na yari sa bato. Matagal itong nakasarado at halos wala nang gumagamit. Ingat niyang binuksan ang luma at kalawangin itong pinto. Pasok niya ay sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Sa pinakadulo ng silid may isang lumang kabinet. Hindi niya maalala kung naroon yun noong kanyang kabataan. Lumapit siya rito. Habang palapit ay lalong umilit ang mahiwagang karayo. Napakunot noon siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kabinet. Doon ay may nakita siyang isang lumang kahon na nagbabalutan ng makapal na alikabok. Nagulat siya. Mukhang napakatagal na nitong nakatago. Maingat niya itong kinuha at nilapag sa sahig. Pagkabukas niya ay may nakita siyang mga lumang papel at isang maliit na paderno. Nagtaka siya. Sino ang nag-iwan ng mga ito? Nang buksan niya, agad siyang napahinto. May nakasulat na pangalan sa unang pahina. Aling Rosa. Nang laki ang kanyang mga mata. Yung pangalan ng matandang babaeng nagbigay sa kanya ng mahiwagang kahon. Maraming tao na nakalipas. Mabilis siyang upo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Habang binabasa niya ang mga nakasulat ay unti-unti nabuksan ang isang lihim na matagal nang nakatago.
Ayon sa kwaderno, si Aling Rosa ay hindi ordinaryong babae. Isa siyang tagapag-ingat ng isang sinaunang bagay na ipinapasa lamang sa mga taong may mabuting puso. Ang bagay na iyon ay walang iba kundi ang mahiwagang karayo. Nakasaad din doon na maraming tao ang nagtangkang gamitin ang kapangyarihan ko para sa kayamanan at kapangyarihan. Ngunit lahat sila ay nauwi sa kapahamakan. May ilan na nawala, may ilan na nabaliw, may ilan namang tuluyan nawala sa kasaysayan. Tahimik na napadunok si Mang Istong. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit niya binalaan noon ang matandang babae. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa ay may isang bahagi ng kwaderno na lalo na niyang itinagulat. Nakasulat doon na darating ang panahon na may isang taong magtangkang gawin ang agawin ng karayo. Kapag nangyari iyon, magsisimula ang pinakamabigat na pagsubok ng tagapag-ingat dito. Napahigpit ang hawak niya sa kwaderno para eksaktong nangyayari ang lahat ng nakasulat. Maya-maya ay may nakita pa siyang isa pang tala. May binanggit itong isang lugar na tinatawag na Burol ng Tatlong Bato. Ayon sa kwaderno, may nakatagong lihim doon na may kaugnayan sa pinagmulan ng mahiwagang karayo. Hindi pa niya lubos na maunawaan ang kahulugan nito nang bigla siyang makarinig ng yabag mula sa labas. Agad siyang napatayo. Mabilis niyang isinara ang kwaderno. Naging alerto ang kanyang buong katawan. May tao sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Doon niya nakita ang isang lalaking nagmamasid sa kapilya mula sa likod ng puno. Hindi niya kilala ang lalaki. Ngunit sigurado siyang isa ito sa mga tauhan ni Don Emilio. Hindi siya nagkamali. Ang lalaki ay si Crono, isa sa mga pinagkakatiwalang tauhan ni Severino. Kanina pa siya lihim na sumusunod kay Mang Istong at nakita niya ang papasok nito sa lumang kapilya. Agad na umalis si Bruno upang ipaalam ang kanyang katuklasan. Samantala, mabilis na itinago ni Mang Istong ang kwaderno sa loob ng kanyang dali. Pagkatapos ay isinilid niya ang mahiwagang karayo at isinara ang lumang kahon. Pakiramdam niya ay may mas malaking lihim pa siyang dapat matuklasan. Ngunit hindi na yun iligtas na gawin sa kapilya. Ng gabing iyon, nakarating kay Don Emilio ang ulat. Tahimik na nakinig ang mayaman habang nagsalita si Crono. Nakita ko siyang may kinuha sa loob ng lumang kapilya. Biglang naging interesado si Don Emilio. Ano yun? Hindi ko po nakita ng malinaw. Ngunit sapat iyon. Para kay Don Emilio, isa yung mahalagang pagawin. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kanyang mansyon. Sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding na pagnanahas sa na matuklasan ang liig. Mas malapit pa tayo, mahina yung sabi. Samantala, ang kanyang bahay ay muling binasa ni Mang Istong ang kwaderno ni Aling Rosa. Paulit-ulit niyang tinitigan ang pangalang nakasulat doon. Burol ng Tatlong Bato. Hindi niya alam kung saan ito matagpuan. Ngunit pakiramdam niya ay mahalaga ito. At marahil doon niya matagpuan ang buong katotohanan tungkol sa mahiwagang karayo. Habang pinagmasdan niya ang karayo sa ilalim ng liwanag ng lampara, ay muli itong kumislap ng kakaiba. At
Sa pagkakataong iyon ay tila may isang bagong paglalakbay na naghihintay sa kanya. Paglalakbay na maaaring magbigay ng sagot o maaaring magdala sa kanya sa isang panganib na mas malaki kaysa anumang naranasan niya noon. Hindi nakatulog ng maayos si Mang Isto. Ang gabi iyon, paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang mga nakasulat sa lumang kwaderno ni Aling Rosa. Lalo na ang tungkol sa burol ng 3 bato. Hindi niya alam kung saan ito matagpuan, ngunit pakiramdam niya ay naroon ang mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, maaga siyang pagtungo sa bahay ng pinakamatandang residente sa baryo San Nicolas. Ito ay si Lolo Tasio, isang 85 taong gulang na dating mangangahoy na kilala sa kanyang malawak na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng lugar. Nang marinig ni Lolo Tasio ang pangalang burol ng 3 bato, agad itong natahimik. Para bang may naalala itong matagal nang nalimutan. Saan mo narinig ang pangalan niya? Tanong ito. Nag-isip sandali si Mang Istong bago sumagot. Nabasa ko lang sa isang lumang kwaderno. Matagal na tumingin si Lolo Tasio sa kanya. Pagkatapos ay nagpabuntong hininga. Akala ko'y alamat na lamang iyon. Lalong naging interesado si Mang Istong. Ano po ang alam ninyo? Ayon kay Lolo Tasio, may isang burol na matatagpuan sa pagitan ng 2 bundok sa kabilang bahagi ng lalawigan. Tinatawag itong burol ng 3 bato dahil sa 3 malaking batong nakatayo sa tuktok ito. Noon pa man ay marami ng kwento tungkol sa lugar. May ilan na nagsasabi may nakatagong kayamanan doon. May ilan namang maniwala may sinaunang lihim na inilibing sa ilalim ng mga bato. Ngunit kakaunti lamang ang naglakas loob na pumunta roon. Marami ang nagtangkang hanapin ang lihim na burol, sabi ni Lolo Tasio. Ngunit karamihan ay umuwi ng walang nagtagpuan. Totoo ba may lihim doon? Hindi agad sumagot ang matanda. May mga bagay na hindi sinusukat sa mata lang. Tahimik nag-isip si Mang Istong. Pagkatapos ng kanilang pag-usap, ay nagpasalamat siya at umuwi. Ngunit sa kanyang isip ay buo na ang pasya. Puntahan niya ang burol ng 3 bato. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Samantala, sa mansyon ni Don Emilio, dumating ang isang magulat mula sa kanyang mga tauhan. Napag-alaman nilang nagtatanong si Mang Istong tungkol sa burol ng 3 bato. Nang marinig yun, ay agad na naging interesado si Severin. Sigurado akong may kaugnayan ito sa kanyang lihim, sabi nito. Tumangin si Don Emilio. Ano man ang hinahanap niya, mauna tayo. Mabilis ang gumawa ng plano. Hindi nila hinahayaang mag-isa si Mang Istong sa kaniyang paglalakbay. Pagkalipas ng 2 araw, ay naghanda ang matanda para sa kanyang pag-alis. Nagbaon siya ng pagkain, tubig at ilang gamit na kailangan ng paglalakbay. Kasama rin niya ang mahiwagang karayo at baderno ni Aling Rosa. Bago siya umalis, ay dumalaw muna si Mang Carmen. Nang marinig nito ang balak ng kaibigan, ay agad itong nabahala. Napakalayo ang lugar na iyon. Alam ko at paano kung tama ang hinala mo tungkol kina Don Emilio. Tahimik si Mang Istong. Kung hindi ako kikilos ngayon, baka habang buhay ko nang hindi malaman ang katotohanan. Walang naisagot si Mang Carmen. Sa huli ay pinagdasal niya lamang niya na ang kaligtasan ng kaibigan. Nang sumunod na umaga ay nagsimula ng paglalakbay ni Mang Istong. Habang kanyang nilakad, tumawid siya ng mga bukirin
ilog at maliit ay kagubatan. Bagaman matanda na siya, matatag pa rin ang kanyang katawan dahil sa mga taong pagtatrabaho sa bukid. Pagsapit ng hapon ay nakarating siya sa paanan ng isang kabundukan. Ayon sa mga itinuro ni Lotasio, nasa kabilang bahagi nito ang burol ng tatlong bato. Habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang puno ay biglang uminit ang mahiwagang karayo. Napakunot-noo siya. Muli na naman siyang binabalaan ito. Agad siyang piningin sa paligid at doon niya napansin ang mga bakas ng paa sa lupa. Hindi iyon kanya at mukhang sariwa pa. May ibang taong dumaan doon kamakailan lamang. Unti-unting buminis ang tibok ng kanyang puso. May sumusunod sa kanya at malamang ay alam na siya kung sino. Pagsapit ng gabi ay nagtayo siya ng maliit na tulugan sa gilid ng kapulungan kagubatan. Ngunit hindi siya nakatulog ng mahimbing. Sa kalagitnaan ng gabi ay muli siyang nagising dahil sa kanilang init ng karayom. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang mahihinang usapan mula sa di karayuan. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Ilang sandali pa ay nakita niya ang apat na lalaki may dalang ilaw. Hindi sila ang karaniwang manlalakbay at isa sa kanila ay agad niyang nakilala, si Bruno. Isa sa mga taong nakita niya doon sa paligid ng kapilya. Nanlamig ang kanyang katawan, tama ang kanyang hinala. Sinusundan nga siya ng mga tauhan ni Don Emilio. Tahimik niyang pinunood ang mga ito hanggang sa makalayo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanilang pahinga. Ngunit hindi siya nakatulog. Alam niyang laging mas mapanganib ang kanyang paglalakbay. Hindi lamang siya naghahanap ng katotohanan. May mga taong naghahabol din sa lihim ng kanyang nahanap. Kinabukasan ay pinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Pagsapit ng tanghali ay narating niya ang tuktok ng isang mataas na bahagi ng bundok. At mula roon ay nakita niya sa malayo ang isang maliit na burol. Sa ibabaw nito ay may nakatayong malaking bato. Eksaktong tulad ng paglalaro ni Lotasio. Tuminto si Mang Istong at sa mismong sandali iyon ay kumislap ng may maliwanag ng maliwagang karayo sa loob ng kanyang bulsa. Mas maliwanag kaysa kailanman. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Alam niyang malapit na siya sa katotohanan. Ngunit kasabay nito ay pakiramdam niyang papalaki na rin pinakamalaking panganib sa kanyang haharapin. At habang nakatanaw siya sa burol ng tatlong bato, hindi niya alam na mula sa kabilang bahagi ng kagubatan ay pinagmabasdan siya ni na Bruno at iba pang tao na ni Don Emilio. Handa silang soldado siya hanggang sa dulo ng kanyang paglalakbay. Nakatayo si Mang Istong sa tuktok ng bundok habang nakatanaw sa burol ng tatlong bato. Sa wakas ay naratingan niya ang lugar ng matagal ng bumabagabag sa kanyang isipan. Mula sa kanyang pinakatayuan ay malinaw niyang nakikita ang tatlong dambuhalang bato na tila mga bantay ng isang sinaunang lihim. Tahimik ang paligid. Tanging hangin lamang ang narinig ng dumaraan sa mga damuhan. Ngunit sa kabila ng katahimikan ay hindi ko palagay ang kanyang kalooban. Patuloy na umiinit ang mahiwagang karayo sa kanyang pusa. Parang hinihikayat siyang magpatuloy. Dahan-dahan siyang bumaba sa bundok at
o sa mismong burol. Habang papalapit siya ay lalo niyang napapansin ang kakaibang anyo ng mga bato. Hindi siya basta-bastang nakapisto para bang may layunin ang kanilang pagkatayo. Parang may binabantayan ng marating niya ang gitna ng puruan. Ay pinto siya at pinagmasdan ang paligid. Bigla niyang naalala ng ilang pahina ng kwaderno ni Aling Rosa. May isang bahagi roon na nagsasabi ang lihim ay hindi matatagpuan sa ibaba ng bato kundi sa andinong likha nito. Napaisip siya, agad niyang sinuri ang posisyon ng araw. Nang tingnan niya ang mga anino ng tatlong buto ay napansin niya tila nagsasama-sama ang mga ito sa isang bahagi ng damuhan. Mabilis siyang lumapit. Pagdating niya roon ay may nakita siyang kakaibang marka sa mukha. Mukha itong napakaluma. Bahagya na itong natatakpan ng damo at lumod siya at sinulang alisin. At doon niya nakita ang isang bilog na bukid sa yari sa bato. Sa gitna nito ay may maliit na prutas. Kasi krito ang isang bagay na manipis ng laki ang kanyang mata. Agad niyang inilabas ang wagang karayo. Pagkalipat ito sa butas ay lalo itong kumislap. Naramdaman ni Mang Istong ang kakaibang panginanig sa kanyang mga kamay. Parang may puwersang nagtutulak sa kanya. Matagal na siyang nagdadalawang isip. Ngunit sa huli ay maingat niyang pinasok ang ulo ng karayo sa maliit na butas. Sa sandaling iyon ay may mahinang ubong na umalingangaw sa ilalim ng lupa. Napaatras siya. Unti-unting lumalaw ang bilog na bato at dahan-dahang bumukas ang isang lihim na lagusan. Napahawak si Mang Istong sa kanyang higil. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa ilalim ng burol may nakatagong silid. Matagal siyang nakatayo roon bago tuluyang bumaba ang makikin na hagdan. Madilim ang tinaanan, ngunit may kakaibang liwanag na nagsumula sa karayo. Para itong nagsisilbing ilawan. Pagdating niya sa pinakakailalim na nakita niyang mga isang maliit na silid na yari sa bato. Sa gitna ito ay may isang lumang mesa at sa ibabaw ng mesa ay may isang kahon. Lumapit siya rito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay may lumang dokumento. Ilang kakaibang ipulo na nagkaukit na manipis sa metal. Isang liham. Agad niyang binasa ang liham. Habang lumilipas ang bawat sandali ay lalo siyang nagugulat sa kanyang nalalaman. Ano sa liham ang mahiwagang karayom ay bahagi ng isang sinaunang pamamana na pinasa sa mga Pilipinong tagapag-ingat sa loob ng maraming sakit. Hindi ito ginawa upang magbigay ng kayamanan. Hindi rin ito ginawa magbigay ng kapangyarihan. Layunin nitong gabayan ang mga taong may mabuting hangarin at ilayo sila sa kapahamakan. Ngunit, nakasaad din sa liham na may isang malaking pangalan. Kapag napunta ang karayom sa kamay ng isang taong sakim, maaari itong gamitin upang manipulahin ang kapalaran para sa pansarili ginabang. At iyon ang dahilan kung bakit palagi may tagapag-ingat na nakatalaga upang protektahan ito. Tahimik na napaupo sa mga ito. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya pinili ni Aling Rosa noon.
Ngunit habang binabasa niya ang mga tirang bahagi ng liham, ay may isang pangusap na nagpapawigat sa kanyang dibdib. Kapag dumating ang panahon na magdamagaw ang karayom, kaya ilang pumili ang tapang tagapag-ingat sa pagitan ng kapangyarihan at sakripisyo. Hindi niya agad naunawaan ang kahulugan nito. Ngunit may kutob siyang malapit na siyang malaman. Bigla niyang narinig ang mahihinang tunog mula sa itaas. May mga bibag. Agad siyang tumayo, mabilis. Niyang isilid ang mga dokumento sa kanyang bag. At sa mismong sandaling iyon ay narinig niya ang boses ng isang lalaki. Hanapin ninyo siya. Nanlamig ang kanyang katawan. Nakilala niya ang boses. Si Bruno. Natagpuan siya sa mga tauhan ni Don Emilio. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Isa lamang ang lagusang palabas. At naroon ang mga taong naghahanap sa kanya. Habang nag-iisip siya ang paraan upang makatakas, may napansin siyang kakaibang simbolo sa likod ng mesa. Nang lapitan niya ito, ay natuklasan niyang isa pala itong lihim na pinto. Muling uminit ang may hiwagang karayom. Parang itinuro nito ang dapat niyang gawin. Wala na siyang oras. Agad niyang itinulak ang lihim ng pinto. Dahan-dahan itong bumukas. At sa likod nito ay may isa pang lagusan na patungo sa mas malalim na bahagi ng burol. Mula sa itaas ay malakas ang palakas at mga yabag ng mga tauhan ni Don Emilio. Alam niya, ilang sandali na lamang ay matatagpuan nila ang lihim ng silid. Huminga ng malalim si Mang Istong. Makatapos ay pumasok siya sa madilim na lagusan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin nito. Ngunit alam niya iyon lamang ang kanyang pag-asa. At habang papalalim siya sa lihim ng daan, hindi niya nang malayang ang tunay na panganib ay hindi lamang si Bruno kung ang mga tauhan ni Don Emilio. May mas matinding lihim na naghihintay sa kailaliman ng burol ng tatlong bato. Lihim na maaaring tuluyang magbago sa kanyang kapalaran. Madilim at makipot ang lihim ng lagusan. Pinaki ng Istong. Tanging ang may hinang liwanag na nagbumula sa may huwagang karayom ang nagbibigay ng kanyang daan. Sa likod niya ay unti-unti nang lumakas ang mga yabag ng mga tauhan ni Don Emilio. Alam niyang natagpuan na nila ang unang silid at anumang oras ay maaari rin nilang katuklasan ang lihim ng lagusan kanyang tinahan. Sa kabila ng kanyang edad ay pinilit niyang bilisan ang kanyang paglalakad. Habang papailalim siya sa ilalim ng burol ng tatlong bato ay lalo niyang napansin ang mga sinaunang uri ng mga digdig. May mga sipulong hindi niya maununga, ngunit tila may kwento ang bawat isa. May mga larawan ng mga taong may hawak ng karayom. May mga larawan na nagpapakita ng mga tagapag-ingat na pinapasa dito sa sunod na henerasyon. At may mga larawang nagpapakita ng mga taong nasira dahil sa kasakiman. Lalong tumibay ang kanyang isip. Ang isang bagay, ang karayom ay hindi regalo para sa kayamanan. Isa itong responsibilidad. Pagkalipas ng ilang minuto ay makarating siya sa dulo ng lagusan. Napatigil siya. Sa kanyang harapan ay may isang malawak na silid na yari sa bato. Mas malaki ito kaysa sa unang silid na kanya natagpuan.
Sa gitna nito ay may isang bilog na plataforma at sa ibabaw ng plataforma ay may isang lumang kahon yari sa kalibangan. Habang papalapit siya ay lalo upang lumiwanag ang may wagang karay para pang matagal na nitong hinihintay ang sandaling iyon. Nang marating niya ang kahon ay napansin niya ang may nakauukit na mga salita. Bagamat luma na ang pagkaukit, mababasa pa rin niya na ito para sa huling tagapag-ingat na pahinto si Mang Istong. Mabilis na tumindog ang kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay isa ang tinutukoy ng mensahe. Dahan-dahan niyang buksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang balumbon. Agad niya itong binuksan. Habang binabasa niya ang nilalaman nito ay unti-unting nabubuo ang buong katotohanan. Nalaman niya na ang may wagang karayo ay nilikha lamang maraming taon, siglo na mga nakalipas. Isang matalinong tagapagbantay na nais tulungan ang mga mabubuting tao. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay marami ang nagtangkang gamitin ito upang yumaman at nagkaroon ng kapangyarihan. Dahil dito ay nagpasya ang mga tagapag-ingat na itago ang tunay na pinagmula nito. At sa bawat salilahi ay isang tao lamang ang maaaring maging tagapag-ingat. Sa atin, sa bulumbon ang pinakamalagang lihim. Darating ang panahon na kailangang mawala ang kapangyarihan ng karayo upang hindi na ito magamit ng mga tao sakit. At ang tungkuling iyon ay mapupunta sa huling tagapag-ingat. Nanlamig si Mang Istong. Unti-unti niyang naunawaan ng lahat. Hindi siya pumili upang pagyamanin ang kapangyarihan ng karayo. Pinili siya upang tapusin ang paglalakbay nito. Biglang uminit nang matindi siya ang may wagang karayo. Mas matindi kaysa kailanman. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang mga yabag mula sa lagusan. Natagpuan siya. Ilang sandali lamang ay lumitaw sina Bruno at iba pang tauhan ni Don Emilio. Maya-maya pa ay dumating din si Severino. Ngunit ang pinakagulat ni Mang Istong ay ang tunog taong sumusunod sa kanila. Si Don Emilio mismo. Tahimik itong naglalakad papasok sa sinaunang silid. At nang makita nito ang karayo ay agad na lumiwanag ang mga mata nito. Sa wakas, mahina nitong sabi. Mahigpit ang hawak ni Mang Istong sa may wagang karayo. Huwag kang lalapit, ngumiti si Don Emilio. Napakalayo ng narating natin para lamang matras. Dahan-dahan itong lumapit. Alam ko na ang lihim. Wala kang naunawaan. Tama ka. Kuminto si Don Emilio. Hindi ito kailangang maunawaan ng lahat. Tahimik ang buong silid. At kailangan ko lamang ay ang kapangyarihan ito. Kung tuluyan na patunayan ni Mang Istong ang kanyang kinakatakutan. Ang kasakiman, ang mismong bagay na paulit-ulit na binabalaan sa kanya ng matandang si Aling Rosa. Muling sumagi sa kanyang isip ang nakasulat sa balumbon. Kapag dumating ang panahon ng pagpili, kailangan magsakripisyo ang huling tagapag-ingat. Napatitig siya sa karayo. Pagkatapos ay sa mga taong nasa kanyang harapan. At sa wakas ay nakapagpasya siya. Mahigpit niyang hinawakan ang may huwagang karayo at inilapit ito sa bilog na simbolong nakaukit sa gitna ng platform.
Biglang nagliwanag ang buong silid. Napaatras ang lahat. Maging si Don Emilio ay napapikit. Unti-unti lumutang ang karayo sa hangin. Kasabay nito ay lumitaw ang napakaliwanag na sinag na pumuno sa buong silid. Naramdaman ni Mang Istong ang kakaibang kapayapaan para bang may mabigat na pasaning unti-unting nawawala at sa loob ng liwanag ay tila nakita niya ang mukha ni Aling Rosa. Ngumiti ito, parang nagpapaalam. Kasunod noon ay narinig niya ang isang mahinang tinig. Natupad mo ang iyong tungkulin at sa isang iglap ay naglaho ang liwanag. At sa kasabay nito ay naglaho na rin ang may hiwagang karayo. Tuluyan na itong nawala. Naiwan ang silid sa katahimikan. Nanlumog si Don Emilio. Mabilis siyang lumapit sa plataforma. Ngunit wala na roon ang kanyang inaasam. Wala nang kapangyarihang maagaw. Wala nang lihim na magagamit para sa kayamanan. Wala nang mahiwagang karayon. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang nabigo siya. Samantala, si Mang Istong ay tahimik lamang na nakatayo. Hindi siya nalungkot, bagkus ay nakaramdam siya ng gaan. Parang may natapos na mahabang paglalakbay. Unti-unting yumuko si Don Emilio, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagkatalo. Naunawaan na niya ngayon na may mga bagay na hindi maaaring angkinin sa pamagitan ng pera o kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Mang Istong sa baryo San Nicolas. Muling naging tahimik ang kanyang buhay. Wala nang mga taong sumusunod sa kanya. Wala nang mga lihim na kailangang itago. Wala nang kapangyarihang dapat bantayan. Ngunit may naiwan sa kanya ang lahat ng kapangyarihang kanyang pinagdaanan, karunungan, kababaang loob, at ang paniniwalang ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Habang nakupo siya sa isang hapon sa kanyang biranda, ay pinagmamasdan ang paglulubog na araw. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang tabi. Natapos ang tungkulin ng huling tagapag-ingat at sa wakas, malaya na si Mang Istong. Wakas,